dito sa ating mga tagapanood at mga tagapakinig sa mga South Cotabateños, sa ating mga taga-subaybay sa mga Facebook pages na meron tayo sa ating lahat. Sa muli isang napakagandang umaga sa ating lahat. Alright, Gov, good news dahil base po sa PSA survey, bumababa po yung poverty rate dito sa probinsya ng South Cotabato. Ano po yung mga factors na nagiging rason bakit patuloy na bumababa yung ating poverty rate? Actually, sa totoo lang, kailangan lang naman talaga natin i-address yung 5 fundamental rights of the poor in the middle classes na palagi kong sinasabi na ito yung basihan ng direksyon ng ating lalawigan. Ito ay SDG 3 and SDG 4. SDG 3 kasi ito yung programa sa health and education. Ito naman kasi yung mga bagay na ito, lalong-lalo na yung education, although long process siya, long method, pero talagang eksakto yung problem solving. Talagang masosolve niya yung problema ng poverty. Long term lang siya, long method lang, kasi kailangan mo talaga mapatapos ng 4 years sa college para makapagtrabaho. So, ito sinimula natin noon pa. At kung mapapansin ninyo, yung pagbagsak bigla 10% kagat ang bumagsak from 2024 bumagsak na ng 14. Pero tuloy-tuloy yan dahil dumadami naman yung mga nag-graduates. Ang akin na naman target na after 9 years na umupo ako bilang gobernador, gaano kaya karami yung pamilya na pwede natin mabago yung buhay nila dahil sa nakabigay tayo ng sapat na edukasyon sa kanilang mga anak at nakapagtrabaho sila. Siyempre, pag nakapagtrabaho sila, ma-address na yung ibang fundamental rights like bahay, pagkain. So, ma-address na yon. So, kung ma-address na yon, matiyak natin na talagang maaalis na sila sa computation ng poverty or poverty rate, masama sa poverty rate. So, talagang babagsak yun siya. Ito ay kumbagat napakahirap ito tanggapin dahil during the interview, yung iba, pwede pa nilang i-fake Ay, hindi, mahirap lamang kami. Para naman kahit paano, mapasok sila doon sa pwedeng bibigyan ng ayuda. Pero hindi, kita-kita kasi yung mga pagbabago sa mga bahay nila. Yung dating barong-barong, ngayon, konkrito na yung bahay. So talagang nabago because of education. At habang ini-educate natin sila, yung mga problema bigla pumapasok sa bahay, especially sa health, ay talaga tinututukan natin para hindi makaka-apekto ito sa long method na ginagawa natin to solve our poverty problem here in South Cotabato. So isipin mo, pag mabot na natin yung single digit, isipin mo na isa sa nasa luklok ng Pilipinas, ikaya palang walang poverty. Or hindi man talaga maiwasan na zero poverty, pero talagang bumaba sa single digit na dating nasa 24%. So, ganun lamang yung ating tanging pangarap para sa ating lalawigan. Manifestation ba ito, Gov, na natumbok natin yung agarang pangangailangan ng ating mamamayan? Rason kung bakit patuloy na bumababa yung poverty rate? Actually, doon naman tayo nakasentro sa SDG, Sustainable Development Goal 17, 1 to 17 yan na ito ay na-formulate ng United Nations. Kaya awarded tayo, naging champion tayo Lalong-lalo sa implementation natin ng free hospitalization. SDG 3 yan out of 17. Pero yung SDG, Sustainable Development Goal kasi, na 1 to 17, ito ay hango sa pag-address lamang ng 5 fundamental rights. Karapatan na makapag-aral yung mga bata, karapatan na maka-avail ng health services, karapatan na makatrabaho, karapatan na may bahay, karapatan na may pagkain sa pagkainan. So itong 5 fundamental rights, dinitalye yan, umabot ng 17, yung Sustainable Development Goal. Yung governance na meron tayo, nakasentro lang dyan. Simula pa nung naging mayor ako, talaga nakasentro. Kaya parang memorize ko na yung tatrabahuin ko yung magiging direction ko. Kasi matagal na rin 9 years ako naging mayor, 7 years na ako naging governor.
yun na yung tinutumbok mo. Pag tumbok mo yan, tiyak na ma-address mo yung pangailangan ng buong sambayanan. Gov, sa kabilang dako naman tayo, isa sa mga tinututukan din at ipinapaabot ng ating mamamayan, lalo na yung hog raisers dito sa probinsya ng South Cotabato dahil apektado sila sa presyo ng baboy. Totoo naman talaga yan. Ay, isipin mo, nasa 120 na lang yung live, nasa 100. Alam mo yung presyo na yan, presyo yan noong 2004. Naalala ko kasi ako nagbili ng baboy para ihanda ko sa kasal ko noong 2004 eh. Kaya't alam na alam ko talaga yung presyo. Ganun yung presyo eh, nung panahon na yun. Alam mo ba na, alam mo ba na ang rason kung bakit naging ganyan? Because of the demand and supply. Hindi mo talaga maiwasan yan. Ang demand kasi, tumataas yung demand, pero habang tumataas yung demand, mabagal yung pagtaas niya kasi based on population naman eh. Yung pag-akyat ng demand eh. Pero yung supply, sobrang taas ang pag-angat. Dapat yan, directly proportional yan. Habang the demand increases, that's the time lamang na mag-increase yung supply. So, directly proportional yan. Unfortunately, ang nangyari kasi, during the declaration ng mga malalaking korporasyon, like ilang population mo ng hog mo, sabi nung isang kumpanya, nasa ano lang ako nasa 10,000 na ako eh. Pero yung population niya pala, nasa 50,000 na. So ngayon, nire-record yan. Nire-record. Kasi kinukuha yung exact data eh. Pero takot sila ma-declare ng eksaktong numero dahil baka tatamaan sila sa BIR. So ang ginagawa, kinakat-cut nila. So ngayon, pagkita ng nasyonal para sa analysis, kasi i-analyze mo yan eh. Patay, sabi ko, bumaba yung supply based on the demand. So pag bumaba yung supply based on the demand, mag-shoot up yung presyo. Price will definitely shoot up. So, ang ginagawa ng national government, ina-analyze ito at whatever lacking sa supply, ini-import ito. Sus, dahil sa mababa ang diniklara, lumaki yung in-import. Dahil malaki yung in-import, nag-oversupply ngayon. Dahil nag-oversupply, apektado lahat ng mga hog raisers. Kaya't napaka-importante talaga yung declaration dahil magdidepende lang naman yung ating importation based on kakulangan doon sa possible supply natin. Kasi binabalansi ito ng national government eh. So, although as governor, wala akong magawa dito kasi hindi ko makokontrol yung demand and supply. Hindi din sa akin yung importation. Pero as the league president ng mga lalawigan, as president ng Liga ng mga probinsya ng Pilipinas, pwede kami maggawa ng isang manifesto na kailangan talaga, o resolution na kailangan i-stop muna yung importation at i-review muna yung existing supply na meron tayo dito sa Pilipinas. Napaka-importante kasi yan. Para kahit papano makita ng national, ganito pala yung naging problema. Pero tandaan natin, lahat kasi ng yan ay nagdidepende sa kung ano yung dinideklara. So, pero, kung ano man ang may tulong ng provincial government, iparating lamang ninyo. Hindi naman kailangan ipopost sa Facebook, kundi kailangan mo yung association nila pupunta kasi nung panahon ng ESF, pumupunta mo sila sa akin eh. At ako mismo ang nagtatransaksyon para makatawid yung mga baboy nila sa Visayas and Luzon during that time. Talagang hands-on ako sa pagmumonitor sa kanila. Ngayon, itong problema na ito, hindi naman pumunta yung association sa akin, hindi naman pinarating, nakakarating lamang doon sa mga Facebook accounts ko na talaga nagko-comment doon. Sabi ko nga, dapat balanse. Ngayon, masaya yung mga mamimili, yung mga taong bayan dahil makakain sila ng murang karne ng baboy. Pero kawawa naman yung mga farmers. So, hindi lang nababalanse. Ang kailangan na natin gawin dyan ay ibabalanse lamang natin. Thank you, bro. Sa kabilang dako naman tayo, yung probinsya ng South Cotabato ay narilalim sa Safety 1 Audit for ISO 9001 Quality Management System Certification at hoping tayo, Gob, na magpupid na tayo for the next level. Yeah, sa totoo lang,
tayo lang yung LGU, I think, and provincial government na talagang lahat ng departamento ay sinali na natin or lahat ng process, hindi lamang isang process. Dahil gusto ko na magkakaroon ng quality standard yung services meron tayo dito and movement ng mga offices. Napaka-importante kasi yan pag merong standard na sinusunod para kahit papano sino man ang papalit, tuloy-tuloy na lang yung standard na nagawa na natin para hindi na magbabago at napakabilis na turnover. Ginagawa ko ito, talagang pinupush natin yung mga empleyado na magkakaroon ng ISO accreditation before mag-end yung termino ko para yung susunod na administrasyon ay hindi mahihirapan at susundin lamang yung processes na talagang nilagyan na natin ng standard. And I'm sure the standard of services na meron tayo, it's not just a simple standard, but a quality standard. Alright, thank you, Gov. This time, kukuha na tayo ng mga katanungan mula sa ating media partner. Ni partners na Tagalog dahil ngayon ay buwan ng wika, buwan ng Agosto. Katanungan mula sa Brigada News FM Coronadal, Argene Bautista Gasis. Parang ayoko nang magtanong. Oo. Gov, madalas kayo sa sa Manila, may mga kapit kayo sa mga kongresista natin. Gaano po katotoo itong mga bali-balita at kumakalat sa social media kaugnay sa postponement ng BSKE? Mamaya ata i-discuss ng Kongreso. Meron kasi nagpasa ng bill. So hindi mo maiwasan i-discuss at kung ano man magiging resulta sa diskusyon nila, posible na mamomove. Yung postponement na tinatawag, baka iba lang yung term kasi parang ang ipinaglalaban nila, i-implement na ba yung 5 years? Or hindi? Parang ganon. Kasi kung i-implement, ang ika-5th year is on November 2028. First Monday of November 2028. So, then sunod-sunod na yan, ganyan na yan siya. Wala na talagang postpone na dahil may Supreme Court decision naman na bawal basta-basta is postpone. So, ganun yung sa tingin ko na i-discuss nila ngayong araw kasi ngayon pa lang naman babalik yung Kongreso. Tingnan natin, kami rin naghahintay kasi mag-a-adjust lahat . So, syempre, yung preparation, alam mo, apektado kasi meron tayong mga suspension like, for example, suspended ang pag-hire, suspended ang pagpapapromote. May mga services tayo na hindi pwedeng gawin unless with a clearance sa COMELEC dahil baka magamit sa influence sa election. So, hinihintay rin natin dahil maapektuhan tayo kung whatever decision na meron sila. So, hopefully, makakapag-decision sila ng tama at naayon sa batas mamaya. Pero para sa iyo, kailangan bang i-postpone o dapat bang i-postpone o ituloy? Minsan kasi meron tayong mga personal opinion na hindi natin pwedeng sabihin dahil magkakaroon ng conflict sa later on na ating i-impose as executive. So, para sa akin, hintayin na lang natin yung anong discussion meron sa Kongreso dahil kanilang trabaho man yan at kung ano yung magiging desisyon nila, titingnan natin kung mapopospone niya or hindi or mamumove ba yung election. Pero para sa akin naman, exercise kasi yan ng ano tawag doon, democracy. So, okay rin sa akin may election. Kung i-move nila wala tayong magawa. Noong nakaraang SONA, isa sa mga pinalakpakan sa mga nabanggit ng Pangulo ay yung pagtanggal doon sa yung sa electricity systems laws na isa rin sa matagal mo nang gustong gawin. Ano ang masasabi mo dito, Gov? Sa totoo lang, tama naman yung Pangulo. Hindi naman kasi kasalanan ng mga consumers yung pagkawala ng kuryente. Meron kasi tayong tinatawag na direct and indirect. Pag sabi mong technical or
non-technical. Pag sinabi mo technical, yung wire kasi minsan 'di ba umiinit 'yan. Pag nag-iinit yung wire, ibig sabihin merong mga nawawalang kuryente diyan, electricity, current. Ah. So yung nawawala na 'yan, yun yung isa sa mga technical na systems loss. Meron rin iba na nagnanakaw ng kuryente, ito naman yung tinatawag na mga non-technical, which is management issue. Sa management issue kasi, hindi dapat ito na china-charge mo sa kasi problema ng management yan eh. Bakit hinayaan nyo magnakaw? May mga empleyado naman kayo nag-check niyan. So bakit hinayaan nyo ito? So dapat kinokorek ito. So dapat ganun. So ngayon, pag nakokorek yan, kahit pa paano, mababawasan talaga yung bayaran ng ating mga consumer. Kasi i-charge mo din, ito yung binili, ito yung kinonsume natin, ito lang yung consumption ninyo, hatiin natin ito by proportion based sa kung ano yung consumption ninyo. So ginagano ng mga electric company. Ang problema, meron pa isang problema na mas malaki na china-charge sa systems loss. Ito yung hindi pagbabalanse ng kontrata ng supply at dito sa demand. For example, meron kasi tayong peak and off-peak. Itong peak kasi, ito yung halimbawa 65 megawatt. So sa 65 megawatt na consumption during peak hours, per kilowatt hour yan ha. Itong off-peak nasa 40 lang. So ibig sabihin may 25 megawatt during off-peak na minsan natatapon. Kasi nakakontrata yan eh. So ang gagawin mo dapat dyan, iso-store mo at ipapalabas mo sa panahon ng peak ng mga additional na mga consumption during peak. For example, alam mo na may nawawala kang 25 or 10 megawatt during off-peak. So, dapat in-store mo yan. At kung magtatayo yung SM dito, additional na consumption, ang gagawin mo dyan, yung store mo sa battery, yun yung ilalabibigay mo sa kanila during peak hours nila. Hindi ka na kailangan magdagdag ng kontrata sa supplier. So, kailangan mo lang talaga ibabalanse. So, it's a management concern. So, meron ang tinatawag na systems loss, meron tayong technical and non-technical na dapat babantayan dyan. So kung hindi gagawan ng paraan ito ng Pangulo na ganito, or hindi gagawan ng paraan ng Kongreso, dahil ang Pangulo sinabi niya, gagawan ng batas yan ng Kongreso, hindi kasi pag sinabi ng Pangulo, bukas okay na, hindi. Dadaan yan sa Kongreso, dadaan yan sa Senado. So ngayon, pag ma-amend ang batas, kailangan talagang tututukan ng management ito na kailangan nila mag-effort na matanggal yung systems loss. Kasi minsan, hayaan nyo yan, systems loss, hayaan nyo yan. Anyway, charge mo yan sa consumer. Pero with this instruction, yung company or yung kooperatiba talagang magbabantay na doon sa systems loss. Hindi pwede na hayaan na natin kasi magiging losses ito ng kumpanya o ng kooperatiba. So, babantay na sila kasi hindi nila pwede i-charge sa consumer. Yun man talagang gusto natin mangyari. Dahil pag nangyari yan, talagang babagsak yung kuryente. Kaya dyan palagi kong sinasabi, kung hindi nyo kaya, ibigay nyo sa provincial government and I'll make sure na kakayanin ko yan. Kasi alam ko naman yung process flow niyan eh. Very strict lang, kamay na bakal lang sa implementasyon. Pag may implementa mo ng with kamay na bakal, ako naniniwala na talagang matatanggal mo yan. Talagang babagsak yung bayaran sa kuryente ng ating mga mamamayan. Sa management side, nang nag-ooperate ng cooperative or ng corporation na nagsusupply ng kuryente. Yun naman talagang pinakasusi dyan. So, pinakasusi talaga, sinabi ito ng Pangulo, para magiging stricto rin or gagawa na ng paraan yung mga in-charge na nagsusupply na talagang babantayan talaga yung nawawalang kuryente para hindi ma-charge sa consumer. Kasi yung mga consumer, hindi pwede na sila yung papasan doon sa mga losses na problema ng management.
Alright, maraming salamat, Brigada Argene Bautista Gasis. Ang susunod na magtatanong ay mula sa RMN Coronadal, kasamang Ayan Luzare. Mukhang kinabahan ako doon. Magtatagalog pala. Gov, good morning ho. Gov, nung nakarang linggo, inumpisa ng LGU Tibuli yung pagtambak ng lupa doon sa hindi natapos na tulay sa barangay New Dumangas. Sa part ba ninyo, Gov, meron ba tayong instruction sa ating provincial engineer to check doon po sa area? Naghihintay tayo kasi oversupply naman yung equipment nila eh. Pero kung kinakailangan nila ng tulong, tutulong naman tayo. Opo. Gov, nung nakaraan ay sinabi mo din na may budget na. Ano bang ibig sabihin ng Gov is may pondo na ba or i-allocatean pala natin or hahanapan pa natin ng pondo, Gov? Hindi, ipapasok na yan eh. Napag-usapan na rin namin yan ni SDS, ni Senior Deputy Speaker, Dinan Hernandez, saka ni Congressman Tuan, na talagang babadgetan na yan. So, dahil nga hindi pa naman talaga tapos yan. Yung nilagay naman na tambak, temporary lang naman yan kasi kailangan talaga ng structure dyan na puwera landslide at iba pang ano. So, it's just a temporary solution yung ginagawa. Pero meron niyang budget dyan para sa permanent solution. Medyo na-delay lang. Hindi ko na kailangan pang isa-isahin ng reason kung bakit na-delay. Pero ginagawa na yan ng paraan at nakatutok naman yung mga congressman natin dyan. Sinabi ho ng DPWH Gov na yung natira na hindi pa natapos is worth 100 million. Same budget pa rin ba or magdadagdag pa tayo, Gov? Sila, under kasi sa kanila yan. So, kung yun yung nasa program of works nila, baka. Thank you so much, Gov. Alright, maraming salamat. Ang susunod na magtatanong from Max FM Coronadal, RJ Tiad. Hi, Gov, good morning. Na-announce din po ni Presidente Marcos during the SONA yung pagpapatayo ng Paxilica sa Tarlac. Ano po ang opinion ninyo dito, Gov? Kasi marami pong umaangal o pumapalag sa social media na ayaw nila na magpatuloy yung Paxilica. Ano? Pax? I cannot Paxilica. comment on that. Joke. Familiar. Hindi, alam mo. Ako kasi IT. Alam nyo naman na master in IT ako. Talagang, alam mo, isa sa pinaka-importante kasi pag naitayo natin dyan, it will create hundreds of thousands of jobs ang makikreate niyan. Maliban dyan, dito yung ilalagay yung data sa atin dahil magkakaroon ng data center. So lahat ng company dyan, proteksyonan yung data na yan. So it will create another security sa atin. Magiging part siya ng security, magkaka-generate ng jobs, pero yung pinapangambahan nila na magkakaproblema sa kuryente, magkakaproblema sa tubig, hindi nila yung problema. Kasi una, yung tubig naman, palaging binabahan ng area na yan, di ba? So pwede magawa ng dam dyan, pwede magdadivert ng ilaw dyan. At ang pinaka-importante dyan, pag nagkaroon kasi ng data center, ang dapat malaman ng tao, sa data center kasi meron dapat ng mga redundancy sa kuryente, internet connection, at sa cooling system. Ibig sabihin, sa cooling system, kailangan merong redundancy yan. Pag nag-fail ito, merong backup. At ang backup nag-fail, meron pang backup. Sa kuryente, ganun din. Pag nag-fail ito, merong backup. At kung nag-fail ang backup, meron pang isa. So possible nga, hindi pa gagamitin yung mainline natin eh. Baka lalagay pa sila dyan ng nuclear energy or ano bang klaseng energy gagawin nila dyan kasi kailangan merong redundancy sa kuryente. Ganon din sa internet connection. Pero napakalaki ng advantage niyan sa atin. Pag sinabi, paano Gob, yung farms na wala ng agrikultura, dekada nang hindi ginagamit sa agricultural use yung area niya. Kasi military base yan. Ang gagawin natin, it's a military base. Kasi kaya nga under siya sa BCDA. So wala tayong problema dyan. Hindi maapektuhan yung agriculture natin. Pero makaka-generate ng jobs. Diba? So, yun yung pinaka-importante dyan. Para sa akin, hindi issue eh. Malaking advantage sa Pilipinas ito.
Ang pinaka-importante lang, maintindihin at i-absorb at maging open-minded tayo. Dahil ginagawa naman ng lahat. Kasi, kaya nga, walang trabaho. Sumisigaw yung tao. Pangulo, bakit walang trabaho? Pabigyan mo ng trabaho. Hindi namin gusto yan, Ano palang gusto natin? Lahat ginagawa na ng administrasyong ito. Nagtutulungan. Local government, national government, international connection, para matiyak na talagang ma-address yung pangailangan ng taong bayan. Hindi ko nakita yung sinasabi nilang possible na problema pag andito yan. Napakalaking advantage yan sa Pilipinas, yung magkakaroon dito. Kaya kung kinakailangan ng lahat ng tao ay mag-comment ng positive para dyan, para matuloy yan, para naman it will create jobs na hindi natin kailangan pang pumunta sa ibang bansa para matrabaho dahil meron na dito. Isipin mo, pag nagkataon na talagang naitayo yan, so trabaho, kukulangin yung mga population doon sa palibot. Kailangan pa rin tayo. And direct na mga trabaho. Malaki yung may tulong sa atin. Kahit dito tayo, malapit na yung data center, mas maganda para sa atin. Kaya napaka-importante talaga na maging open-minded tayo sa mga possible na mga innovations, investments na pumapasok. Dapat maging open-minded tayo. Ako, naniniwala ko, alam ko wala talagang malaking negative effect yung pagtatayo dyan, kundi positive effect talaga para sa Pilipinas. Thank you, Gov. Another question, Gov. Last week, nag-anunsyo po ang Malacanang na kung sino po yung LGU na papayag na magpapalagay po ng nuclear power plant ay makakatanggap ng insentibo. May plano ba tayo na magsali sa ganoong offer? Hindi ko talagang gusto mong babagsak yung kuryente at panawagan ng lahat. Malaki nga lang talaga ang investments. Napakalaki talaga. Pero pag nagkataon na naibalik natin yung nasimula noon, alam mo ba yung Korea, yung kanilang nuclear energy, galing sa Pilipinas, yung technology. Kaya lang, dahil sa politika, hindi natuloy yung atin. Sa kanila natuloy, pero pinangalan niya nila sa Pilipinas eh. Yung dalawang nuclear energy nila, I think 4 na eh. So kung titingnan mo, talagang bumagsak yung presyo ng kuryente nila doon. Eh kung gusto nyo talagang babagsak yung kuryente, kailangan talaga natin yan. At kung babagsak yung kuryente stable, maniwat ka sa hindi, ang investors papasok talaga dito sa Pilipinas. Ang karamihan kasi sa mga Pilipino, ang talagang pinasok talaga sa atin ng ating mga magulang, kailangan talaga mag-aral tayo para makatrabaho. Ang problema, saan tayo magtatrabaho kung wala mga investors? Paano papasok yung mga investors kung walang enough supply na kuryente? Paano papasok yung mga investors kung hindi balansyado yung supply ng kuryente at ng agricultural or raw materials na meron tayo? Paano papasok yung raw materials kung kulang tayo ng technology? So, kailangan talagang inasa natin ng technology dahil wala namang mga bata na gusto pang pumasok sa pag-produce ng mga raw materials. So, kailangan natin ng technology para ma-increase yan, para ma-increase yung mga investors, may trabaho. Kaya talagang ang technology ngayon is part of one aspect of development na. Kung noon, ang aspect of development, hindi kasama yung technology, ando na yung agriculture, education, investments, employment, health, yun lang yung aspect of development. Ngayon, kasama na ngayon yung technology. Kasi kailangan siya maging part para yung ikot, yung cycle ng development ay lalong lalakit gaganda. Yun naman talaga ang pinaka-importante. Kaya para sa akin, napapanahon na talaga. Kaya't nga, mangyari lamang ito kung open-minded yung mga Filipino sa mga innovations na magkakaroon dito sa Pilipinas. Alright, sige, salamat. Ang susunod na magtatanong mula sa Favorite FM, Renzo Caldito.
Parang mabudlayan tayo nito. Gov, morning Gov. Follow up ko lang Gov, ang fast approaching ang tuloy-tuloy na pag-akyat ng gasoline dito sa ating lalawigan. Gov, itutuloy pa ba natin yung ating transaction na 30 million liters para Hindi, mapapasok dito sa actually, probinsya? last week, nung pabagsak kasi ng fuel, medyo in-standby natin. Pero meron na tayong, hinihintay na lang natin yung bill of leading na isi-send sa atin. Meron talaga tayong papasok para magbabalanse lang. Pero tandaan natin, uunahin talaga natin yung sa construction natin. Kasi yun naman talaga pinaka-importante. So, pagdating nun, magagamit yun ng engineering, ng PDRRMO, ng provincial government, at ng ating mga kontraktor para matiyak natin na tuloy-tuloy yung construction kasi hahabol tayo sa spending, sa expenditure natin bago matapos yung taon. Sa ngayon, nasa 20% pa lang tayo. So, isipin mo yan. So, kailangan ko talagang abutin na bago man lang mag-December, maabot ko ng 70-75% gaya nung nakaraang taon para yung volume ng pera hindi maapektuhan. So, kaya ang purpose ng pagpapasok natin ng fuel dito is for consumption na talagang tuloy-tuloy yung takbo ng construction at ng operasyon ng provincial government. Gov, another question. Follow up ko lang doon, Gov, sa nangyaring sakit ng baboy doon sa may Barangay Muloy sa may Municipality of Sorala. Kasi ilang months na ata na nag-blood sampling yung LGU doon or either yung authorized agency, and then until now di pa sila nakapagpalabas ng result. Kamusta Gov? May update pa po tayo doon? Mamaya, yung schedule ng briefing natin with PIVET, Office of PIVET, para i-discuss kung anong klaseng sakit na naman yung pumasok sa kanila. Kasi napaka-importante kasi yan, mababa ng presyo, baka mas malaki pang magiging problema ng mga grazers natin kung nagkataon. Kaya mamaya magkakaroon ng briefing at ipaparating ko sa inyo whatever result ng briefing mamaya. Okay, pero inline sa security measures, Gov, dito sa South Cotabato. Tuloy-tuloy pa rin. Right after na nakitaan natin ng mga damages na yon, talagang sinecure na kaagad natin. Tiniyak na hindi nagsispread yung sakit. Kaya hindi nagkakaroon ng mga sakit sa palibot. Contained yung area. Gov, follow up ko lang sa question kanina ni Ayan Lozare. Inline doon sa Zigzag Road, which is inaayos ngayon, which is tuloy yung kanilang ginagawang sand or pagtapal ng lupa. Gov, inline doon sa post ni Kapitan Tidulasin as 2025, I think August 23, 2025, correct me if na ang budget is 200 million for the phase 1 and phase 2 of the project, and then budget galing sa DPWH under sa Angat Party List, no? So pwede may explain ko anong nangyari doon sa budget. Actually, katatapos lamang ng first phase 1, at natalo yung Angat Party List. So, although nakapapasok tayo, medyo hindi pinalad na maproteksyonan yung fund. Kaya ang ginawa natin, talagang nilabi natin na talagang maibalik yung pondo. Kaya ngayon, tinutulungan tayo ni Congressman Dina Hernandez dahil siya naman yung SDS at ni Congressman Tuan na maibalik talaga yung pondo para matapos yung tulay na yan. Totoo yan, yung tulay na yan is under sa Angat Party List. Pero alam nyo naman na natalo yung Angat Party List. Wala na ngayon. So, it means Gov, kasi yung pagkakaintindi ng mga tao doon sa area, especially doon sa New Dumangas and then the connected 8 barangays of the Tibuli is na wala yung pondo dahil natalo sa during election at hindi nagboto yung mga tao doon sa may Municipality of Tibuli sa Angat Party List. I don't know. Siyempre nawala kasi wala na nga. Hindi na nga represented. Pasok yun doon sa kumbaga, pasok doon sa request niya, pero sino na ang magre-request dahil nga wala naman siya.
Kaya pinasok na natin sa regular congressman nila. At yun nga lang, yun yung rason kung bakit na-delay dahil nga sa hindi nanalo. Bumoto man o rin talagang hindi pinalad, paano yan? Kaya't nga malaking kawalan rin kasi additional congressman sana yun eh. Pero sa ngayon kasi pinag-aaralan pa namin kung papasok pa ulit kami sa politika yung angat or hindi na. Pinag-aaralan pa ng pamilya. Pero inline naman Gov sa national plan ni Governor Tamayo kay lumalabas na talaga sa event sa national ang iyong pangalan na ikaw yung ring bearer at susunod na tatakbo na presidente. Any statement Gov? Depende kung sino yung ikakasal. Ewan kung pwede pa ba ako maging ring bearer. Hindi, na may misinterpret lang. Marahil yung pag-oorganisa ko. Bilang Pangulo kasi ng partido, kailangan ko mag-oorganisa. At yung Balay Federal is the party institute, the grassroots organizing ng partido. Tuloy-tuloy pa rin yung organizations na ginagawa namin, pag-organize. So halos umabot na kami ng 15,000 barangay out of 42,000. So looking forward na by end of this year, matapos namin ang 42,000 barangays. Kaya nga lang, medyo mapansin-pansin nila dahil obligado ako, kasi ako, every time na nagkakaroon ng federation ay talaga pumupunta ako, especially during weekend, talagang binababaan ko. Parte yun ng responsibilidad ko bilang party's president na kailangan talagang tinututukan at tinitiyak na talagang ma-execute na maayos yung plano ng partido. Any possibilities Gov? Mga ilang percent yung possibility? Inapuspon niyo yung barangay election eh. Hindi natin alam kung anong takbo ng mga eleksyon. So yung pinaka-importante sa akin na maka-organisa kami at malalaman ng taong bayan na ito yung ginagawa ng mga party mates natin na makapagsilbi sa taong bayan. So, andun yung focus natin ngayon. So, pagdating sa election, meron kasi kaming National Assembly or Pambansang Assemblea de Representante na tinatawag namin sa partido. At ito yung magdidesisyon sa kung sino yung mga tatakbo later on. So, sa ngayon, organized lang muna dahil para malaman at makuha ng mga tao yung mga programa na meron yung national government natin, matulungan silang maipaintindi na ito yung mga programa at mga benepisyo dapat natatanggap ng taong bayan. Sa gobyerno meron tayo, kagaya niyan yung 20,000 na gamot yearly. Siguro kayo, alam nyo ba na meron kayong 20,000 na gamot na libre every year? Diba hindi nyo alam? Meron kayo. Yan ang dapat na pinapaintindi natin sa lahat ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung may mga PhilHealth, na meron kayong allocation na 20,000 sa mga registered pharmacy na pwede nyo kunin. Bali, maintenance or gamot ninyo, matiyak lamang natin na hindi kayo mga hospital dahil maintinado kayo. So, hindi alam Kaya umiikot kami, nag-organize para ipaalam. Ito yung programa ng gobyerno. Pwede mo palang ito i-avail yung 20,000 na gamot. Pwede mo palang i-avail yung libreng pa-check up yearly, quarterly, or even monthly. Pwede mo palang i-avail yung libreng ospital. Pwede mo palang i-avail yung libreng edukasyon at pwede ka palang makahingi ng mga sustainable livelihood program sa gobyerno. Basta grupo lang kayo na merong organized group na naniniwala na may babalik yung pera ng gobyerno. Hindi lang grant, kundi parang pahiram, may mga ganon. So maraming programang gobyerno na hindi natatap ng mga tao dahil kulang yung pag-disseminate ng information. At yun yung purpose ng pag-organize namin para ipaalam, ito yung programa ng gobyerno na dapat nating ina-avail. Dahil ito ay budgeted na rin ng national government natin. At ito yung gusto ng Pangulo natin na dapat ma-avail ninyo. Sang-ayon doon sa mga principles na meron ng partido. Yung humanism natin, yung enlightened socialism natin. Andito yung lahat yun. Kaya't nga binabalansin natin na dapat alam ng tao
Kasi sa ngayon, pag umpisa pa lang ng politika, puro na kagad. Kung hindi ka sa kaliwa, kanan ka. Kung hindi ka sa kanan, sa kaliwa ka. Ganun. Hindi dapat ganun eh. Dapat sa panahon ng pagsiservisyo, dapat lahat tayo ay tinitingnan kung ano yung programa ng gobyerno na makaangat ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Huwag na tayo magtingin kung saan political side ka. Pinaka-importante, kung paano natin ma-avail yung ginagawa ng gobyerno natin para sa atin, para naman maangat yung buhay. Dahil minsan sa sobrang galit natin sa kabilang partido dahil naging fanatic tayo dito, nabablind tayo sa mga services na pwede natin mai-avail para maiangat yung buhay ng pamilya natin. So, napaka-importante talaga yan. Kaya ako palagi yung panawagan sa South Cotabato. Stop natin yung pagiging fanatic. Focus tayo sa kung ano pwede may bigay ng gobyerno, maangat yung buhay ng pamilya ninyo. Kasi yun naman talaga yung purpose natin dito. Alright, sige, salamat. Susunod na magtatanong mula sa Bombo Radio, Coronadal Mira Serbo. Magandang umaga po, Gob, at magandang umaga sa lahat. Ang aking katanungan, bilang gobernador ng South Cotabato, ano po ang ginagawa at gagawin nating aksyon sa mga individual na patuloy pa rin bumabastos o nagbabato ng discriminatory remarks sa ating mga kapatid na indigenous peoples? Gob. Sino naman at ano naman yung meron siya na wala sa ating mga indigenous people ngayon? Alam mo ba na talagang wala naman yan. Personal, posible nilang awayan. Pero dito kasi sa South Cotabato, isipin mo, walang tribo, walang pamilya ng isang tribo na walang nakapagtapos ng kolehiyo. Noon marahil, even sa bayan ng Tupi, talagang maramdaman mo yung diskriminasyon. Pero ngayon, halos lahat ng pamilya sa Tupi, lalong-lalo ng tribo, ay merong anak na nakapagtapos na ng kolehiyo. At yung iba guro na, may doktor na nga, may abogado na, may mga engineers na. Paano mo laitin? Paano mo ikukumpara? Baka sila pa yung mag-hire sa ibang tribo na hindi IP. Baka sila na yung mag-hire ng mga Ilonggo, mga Tagalog, or mga anong tribo galing ng Luzon at Visayas. Dahil puro na sila lahat professionals. Mapapansin ko nga yung mga dating anak ng mayaman na talaga may pera, hindi naman mayaman, may pera, na hindi nag-aral na maayos. Yung tribo ngayon na naging engineer na, mga tauhan nyo na lang yun. So kaya hindi ako naniniwala na sa South Cotabato mayroon pang diskriminasyon sa umabot na ng more than 42,000 young professionals na napatapos natin, na almost 40% or 50% of that ay galing sa mga kapatid nating tribo dito sa ating lalawigan. So para sa akin, dahil sa nag-invest tayo sa education, hindi ko na maramdaman na mayroon pang diskriminasyon. Kung mayroon man tayong naririnig, yan marahil ay personal na away ng dalawang grupo. Hindi na yon dahil sa tribo. Dahil ang tribo dito talagang nire-respeto na because of their equal footing when it comes to educational level. Additional question po or karagdagang katanungan po, Gov. Dito po ba sa lalawigan ng South Cotabato, balikan po natin yung katanungan ng kasamahan ko regarding po sa systems laws po na pinupush po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya po bang maisakatuparan po ito sa lalawigan ng South Cotabato? At kung tatanungin ka po, Gov, kung hindi i-charge sa mga taga South Cotabato, saan kukuha yung mga electric cooperative natin dito, Gov? Alam mo, sinabi ko nga meron tayong mga technical and non-technical systems laws. Pag sinabi mo technical, ito ay nagmamatter sa mga problema ng mga wires natin. Possible, pag yung wire natin ay medyo maliit compared sa na dapat malaki siya, no? Sa sinusuplayan niya or sa consumption, ang mangyayari dyan, iinit yung wire at yung minsan napuputol. Umiinit. Yung init na pinoproduce niya, it's an electricity.
na hindi nakarating doon sa consumer. So ito yung technical na tinatawag na systems loss. Yung wire, maraming wire yan eh. Nakadikit-dikit. Ginano yan. So, pag may maputol yan dyan, it will create systems loss. Kaya talaga yung rehab dapat regular para maiwasan mo yung technical na systems loss. Pag sinabi mong non-technical, ito naman ay management. Meron nag-tap, hindi tinanggal ng lineman. Meron nagnakaw ng kuryente, hindi tinanggal. Hinayaan lang. Bakit man? Sige lang, hayaan mo lang yan. Anyway, yung mawawala na kuryente yan, hatiin mo sa lahat ng consumer. So, nababaliwala nila. Nawala yung responsibility and obligation na dapat trabahuin nila yan dahil kawalan sa kanila yan. So, pag strictuhan natin yan, talagang imamanage na nila yan, ibabalik na nila yan dahil matcha-charge sa kanila. So, ngayon, yung kuha nila ng kuryente doon sa supplier, minsan merong 4 pesos, merong 3 pesos, merong 8 pesos, may 7 pesos. Yung binta nila nasa 10, 12. Yung kita nila, enough na yun para sa systems loss na technical. Hindi non-technical. Kasi non-technical, maayos nila yan through management lang. Pag mag-apply sila sa ISO, possible mawawala yan. Kasi detail yung pagmumonitor eh. Ngayon, merong tinatawag na technical and non-technical combination. Yan ay through analysis. Mali yung pag-analyze nila ng kontrata na supply sa needs ng tao. Balancing of peak and off-peak. Kaya nga tinatawag natin ito, sinasabi ko sa kanila, kung kinakailangan magpaturo kayo when it comes to load balancing, meron akong idea dyan at alam ko kung paano i-manage yung load balancing. Kasi napaka-importante kasi yung load balancing na tinatawag. Dito hindi nag-exist yung load balancing eh. At any gap sa unbalanced na load, it will be a systems loss. It is between technical and non-technical systems loss. Kasi technical, kasi tinapon mo lang. Non-technical, dahil meron sana magawa yung management pero hindi nila ginawa. Dahil alam nila na i-charge lang naman sa consumer. So, yan yung sinasabi ko palagi. At sinasabi ko na kung sana gobyerno lang mamamanage yan, provincial government, alam ko kung paano ibabalak. Kaya pumupunta sila eh. Pinapatao ko yung mga technical person nila eh. Tinanong ko ba, you know about load balancing? Hindi ganito yan. Hindi nila alam yung pagbabalansin ng load eh. As systems analyst, alam ko yan at napaka-importante yan sa amin. Sa trabaho meron ako. Sa knowledge na meron ako, napaka-importante talaga yung pagbabalansin ng load kasi it will cost a lot of money pag merong gap sa load, sa unbalanced load. Merong gap niyan, and ang gap na yan, it will cost a lot of money. And it will be charged sa systems loss. Huling katanungan po, Gob, kasi may mga ilang residente po dito sa lungsod ng Coronadal na nagpaabot po ng concern. Kasi yung syudad ng Coronadal, usually po binabaha talaga tayo, especially kapag may bang effects po yung southwest monsoon at yung mga epekto rin ng hanging habagat. Kasi kamakailan ng Gob, nasira po yung Channel 3 ng Master Drainage Plan doon po sa Purok Kaugnayan, Barangay GPS sa syudad ng Coronadal. And sabi po ng ilang mga local executives po na nakunan rin po natin ng reaksyon, kinakailangan po ng malaking pondo. Bilang gobernador po ng South Cotabato, paano nyo po bibigyan ito ng solusyon? Kasi concern rin po ng mga residente doon kapag hindi po na-rehabilitate yung nasirang porsyon ng Master Drainage System Channel 3, madadamay po yung mga tahanan nila doon, Gov. Una best, turnover na kasi yan sa local government ng city.
although budget yan ng national government, pero pagdating kasi sa drainage system, dapat maintain kasi yan ng local government, ng city government. So, titingnan ko kung anong ginagawa ng engineering ng city government at kung magsabi sila na, Governor, we need your augmentation, that's the time na mag-augment kami. Kasi under naman sa kanila yan, turnover na sa kanila eh. So, kung magsabi sila na ito yung kailangan gawin, dito kami magkaisa, ito yung request nila, papasok kami. Para walang overlapping of function. So, kailangan talaga, kung talagang sabi nila, hindi namin kaya, Gov, you take charge. Gagawin namin kung anong dapat gawin dyan. Kasi, meron naman, while waiting for a permanent solution, there is always a temporary solution waiting for a permanent solution. Walang problema na hindi solusyon. Walang problema na walang solusyon. Dahil ang problema ang walang solusyon ay hindi problema. Right? Maraming salamat po, Gov, and good morning. Alright, thank you. Mira, maraming salamat. Susunod na magtatanong from mula sa NDBC Cotal, Nico Solano. Magandang umaga, Gov. Una kong tanong, may kinalaman sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte. Ano po yung masasabi natin may kinalaman dito, lalo-lalo na sa usaping confidential fund na ipipresent yung dalawang COA editors. So ano po yung masasabi natin dito, Gov? May mga, kung meron kasing COA, Commission on Audit findings, chine-check yan kung nung na-call out ba yung attention, binalik ba, or ginustify ba. Kasi pag kinall out yung attention mo, kailangan i-justify mo yan. So, ngayon, pagdating kasi dyan sa impeachment, hindi lang kasi numbers ang importante dyan. Ang importante dyan, during proceedings, makikita dapat natin kung ano ba talaga yung totoong nangyari. At least maging open sa public yung mga talagang totoong nangyari. Ako naman, para sa akin kasi, trabaho nila yan eh. Kami kasi, nag-uusap kami ng mga gobernador at mga mayors. Kami sa Union of Local Authorities of the Philippines at sa Liga ng mga Probinsya ng Pilipinas. Ang palagi namin pag-uusap, hayaan na lang natin sila na trabahuin yung trabaho nila. Focus tayo sa trabaho natin dahil nga meron tayong mas malaking trabaho dahil nga sa statement nating mahal na Pangulo na yung tiwala natin sa mga lokal na pamahalaan ay talagang malaki. Malaki talaga yung tiwala nating mahal na Pangulo na dapat hindi natin sasayangin at talagang i-maximize natin yung power ng lokal na pamahalaan o mga local government units para matiyak natin na mababalansin natin yung mga issues sa national at ng sa local sa mga tao para kahit paano tayo ng mga local government trabahuin natin kung paano natin ma-maintain or maangat man lang yung buhay ng ating mga constituents. Andun yung focus namin eh. Iniwas ko na nga na manood ng impeachment trial kasi para sa akin, trabaho nila yan. Kung ano makita nila at makita ng taong bayan, kung sino may kasalanan, bahala sila sa kung anong gagawin nila dyan. Basta pinaka-importante sa amin, nakita kung ano yung proseso, alam ng taong bayan kung sino may kasalanan dyan, and at the end of the day, kami, sa local government, matatrabaho kami na ayon doon sa mandatos na meron kami. Another question, Gov, may kinalaman sa Pax Silica. Kasi dito sa South Cotabato, plano nating buuin yung IT park dito sa probinsya. So, posible ba na maglalagay tayo ng data center dito sa South Cotabato if ever na Maliit kasi yung IT park na na-approve natin. That is only less than 2 hectares. So, pag maglagay ka kasi ng data center, malaki yung makukonsume niya na land area. Pwede naman yung isang building. Ang problema, masasayangan tayo, maging sayang yung space for employment. Kasi ilang tao lang mag-handle ng ganong kaliit na facility. At sayang yung facilities na madagdagan pa natin yung mga employees na pwede ma-employ dyan. At isa pa, maliban dyan, napakahirap for a data center sa lugar natin dahil wala tayong maraming redundancy sa requirements nila. Like redundancy and in
electrical supply or supply ng kuryente, redundancy sa supply ng internet. So, may mga ganon na dapat na tinututukan. Minimum of 3 redundancy kasi yung requirements. At napakahirap para sa atin na mag-provide ng ganyan. Sa maliit na IT park meron tayo. So, ang andyan siguro, baka software development, mga BPOs, mga ganon, yun yung posibleng mailagay natin dyan sa IT park natin. Pero ang IT park natin, while waiting sa may tayo yung building, yung existing building dyan, pinapapull out ko na yung mga naggagamit ngayon. Dahil ipapagamit na natin sa mga IT company na pwede nang pumasok dyan at maximize lahat ng mga structures nandun while waiting doon sa may papatayo na struktura para maka-operate na lang yung IT park natin. So mga when exactly? As soon as magbubukas? possible, as promised, within this year, kailangan talaga mayroon na tayong mga locators dyan. Lastly, Gob, yung Department of Agriculture nakipag-pirma ng Memorandum of Agreement sa mga local chief executive regarding sa implementation ng 3.9 billion pesos na farm to market road. So aasahan po ba natin na magiging parte tayo sa Memorandum of Agreement? Wala naman kaming problema. Basta andyan na, mabilis man kami. Pero kung puro mo walang aksyon, malapit na matapos yung taon . Kaya pinipressure na rin natin yung DA12 na talagang bilisan nyo kasi we're running out of time. Yung pera niya, kailangan talaga na masama na sa circulation ng pera na meron yung ating rehiyon. Kasi maapektuhan yung GDP natin yan . Bababa yung GDP natin if in case na talagang hindi may release yung mga pera na yan. Kaya napaka-importante talaga yung pera na yan kasi meron mga indirect na mga possible na economic activities mapuproduce niyan. Yung pera sa construction na papasok dito sa atin. So follow up ko lang, Gob, paano yung implementation kasi mostly dito sa atin sementado na lahat yung daan? Hindi pa naman. Ang provincial road natin, nasa 72 to 80% pa lang tayo. May 20% more pa . At yung mga farm to market roads natin, sobrang dami pang hindi simentado. May namatay nga na kabayo doon sa Lake Cebu. Lampungon, Lake Cebu . Dahil sa hindi dahil sa daan. Siguro dahil hindi pinapakain yung kabayo. Kasi marami akong kabayo, hindi naman namamatay. Namamatay rin, baka kulang sa kain. Pero ibig sabihin, may mga areas pa tayo na kinakabayo pa. It means that is farm to market road na kailangan may established. So, marami pang mga daan na kailangan pa nating masemento. Sobrang dami pa. Ayan, salamat Nico. Kamakailan lang, Gob, bumisita ka sa opisina ni Mayor Pulumulok Mayor Palancia. Ano yung mga napag-usapan nyo, Gob? Napag-usapan natin kung paano yung coordination at partnership with Pulumulok sa provincial government para maiayos na. Pag-usapan rin namin yung kanilang hospital. Marami kami napag-usapan na alignment ng municipal at ng provincial government. Pero bago ako pumunta doon, napasyalan ko na rin yung Surala, Santo Niño, Norala, halos napasyalan ko naman lahat. At pupunta naman ako sa mga hindi ko pa napasyalan para matiyak na talaga yung alignment talagang andyan. Kasi napakadami rin nating ginagawa sa nasyonal bilang presidential appointee sa NAPSI, OLAP, national chairman at the same time LPP president, talagang kailangan magdo-double time talaga ako pag andito ako. Kailangan talaga mapasyalan ang dapat mapasyalan. Alright, maraming salamat, Gob. Susunod na tanong mula sa Mega News FM Pulumulok, Gary Lumawag. Good morning, Gob. Morning. Gary Lumawag, Mega News FM, all the way from Pulumulok. First district. Mga Tagalog, mga tao na. Okay. Gob, after ng SUNA last Monday with BBM, may mga pinag-usapan na kayo ni BBM para sa, of course, South Cotabato. Baka meron kang magandang balita for the people of South Cotabato. Nung pa-deliver niya, yung pa-deliver niya kasi ng SONA, siya lang nagsasalita . Dito kami sa audience, kaya hindi kami nag-usap. Hindi ba kami nag-uusap? Pero
meron naman tayong mga request na naisabit doon sa kanila. Kahit papaano, wala naman tayong hiningi na hindi nila naibigay. Additional Gov, ang Pilipinas is now in a digital world. Sa South Cotabato, kamusta yung preparation when it comes sa digitalization? Di ba, ambassador ako for the digitalization and governance sa DICT. So, NICT. Kaya, priority talaga natin. Dahil alam nyo naman, IT ako. So, priority natin. Actually, marami tayong mga systems na in-house na pinapagamit natin sa other LGUs. Para kahit papano, matulungan sila na ma-digitalize na rin yung kanila. Tayo dito, halos digitalize naman tayo dito. Follow up lang sa mga graduates, kasi isa sa mga trend yan ngayon I mean, yung kung paano i-prepare na yung mga graduates natin for this Meron tayong digitalization. ini-establish na mga incubators, incubations facilities doon sa IT Park. Yung mga offices doon, gagawin namin incubation room na pag may grupo yung mga estudyante na mga IT, pwede nilang gamitin yon ang facilities. Maglalagay tayo ng mga computer doon, may mga internet, para doon sila mag-form ng grupo nila, mag-upisa sila gagawa ng mga systems na possible lang i-market. Or mag-accept sila ng mga programs from internet, mga modules, gagawin nila doon, isasubmit, makakapera sila. So, ang kailangan lang talaga na meron silang area na pag-iipunan, parang opisina. So, napakahirap ito sa mga bagong graduates na yung grupo nila, yung bababarkada, magre-rent pa sila ng isang office. So, sa IT Park, tax-free sila, magagamit pa nila yung mga incubation room natin, makakaumpisa talaga sila for a start. Parang ini-incubate natin sila para lalabas na parang gaganda na yung future nila pag makalabas sila dyan sa incubations. Last na lang ang pamangkot ko. Bali, when it comes sa economic development, how competitive ang South Cotabato with other provinces? Most nationwide? competitive. Hindi, alam naman natin na talagang sobrang taas ng GDP natin at ang kagandahan sa GDP natin, umabot ng malapit 7%, 6.9%, 6.8% ang GDP. Sobrang taas yan. Kaya't nga't sabi ko, ang kagandahan sa GDP natin, it shows lamang na talagang gumaganda yung ekonomiya natin. Bumaba pa yung poverty rate. So talagang gumaganda yung ekonomiya natin. At isa sa mga solusyon dyan, at sa nakitaan ko na rason, ay yung pagiging libre yung edukasyon sa South Cotabato hanggang kolehiyo. Last na lang yun ko. Because of the calamity, all the time na nag-respond ang tonsiling PDR and then ang PEO. So, di ma-hamper yung budget natin for the other purpose. Meron kasing intended budget for that. At ang kagandahan kasi sa administrasyong ito, tinitiyak ko na pag hindi kailangan magdideklara ng state of calamity, hindi talaga ako nadideklara even though natatamaan na tayo ng calamity. Kung sa tingin ko kakayanin pa ng budget natin, talagang kinakaya ko, at naiipon yung calamity fund, naiipon siya, talagang sa ngayon, wala tayong problema pagdating sa mga dumadating pa ng mga calamities dito sa atin. Alright, salamat Gary from Mega News FM Pulomolok. Huling katanungan from RMN Coronadal Ayan Luzare. Gov, pahabol na katanungan. Gov, ano po yung reaction ninyo doon sa naging pahayag ni President Marcos sa nakaraang SONA na umani ng iba't ibang reaksyon? Yung plano ng Pilipinas na magpalipad ng rocket, Gov, kailangan ba natin yan, Gov? Your reaction? Oo naman, kailangan natin yan. Ang satellite kasi napakaraming gamit yan. Mga gamit natin para sa forecasting, mga gamit natin for yung internet connections natin, karamihan dyan, naka-satellite based na.
Pero yung forecasting, napaka-importante. At napakaswerte natin dahil sa kauna-unang pagkakataon, talagang sarili na nating satellite ang possible na ipapalipad natin through itong pinaplano na talagang lilipad na by next year. So, karamihan naman sa other countries, yung karamihan ng mga employees nila sa pagpapalipad ng mga satellites doon, halos karamihan mga Filipino. So, sa tingin ko napapanahon na ipapakita ng Pilipino, ng Philippines, na talagang competitive pa rin yung Pilipinas. Alright, maraming salamat. Ayan Lozare of our Coronadad. Sige, wala nang katanungan. Bago tayo magtatapos, Gov, let's do fast talk. Sige, transparency o bilis ng serbisyo? Transparency. With transparency, mabilis ang serbisyo. Prevention o solusyon? Prevention. Feedbacking ng tao o performance report? Feedbacking ng tao. Kung isang app ang gobyerno, ano ang gusto nyong i-update agad? Ha? Kung isang app or application ang gobyerno, ano ang gusto nyong i-update agad? Transparency. Complete the sentence. Ang tunay na good governance ay... Tama kang mayo. No? Tama kang mayo. At panghuli, Gov, kung may slogan ang opisina ninyo bukod sa tama kag maayo nga serbisyo, ano ito? Angat ka sa lahat. Alright, maraming salamat sa ating buting Governor, Reynaldo S. Tamayo Jr. Lastly na lang po, Gov, ang inyong mensahe sa mamamayan ng South Cotabato. Una, ako'y lubos na nagpapasalamat sa patuloy na suporta at pinapakita ng mga South Cotabateños. Tunay na sa ating pagkakaisa, walang imposible na hindi natin masusolusyonan. Sa mga ilang araw na nakakalipas ay talagang ramdam natin yung mga kalamidad na meron ng ating lalawigan na pumapasok dito, lindol, baha, ulan, landslide, sira yung mga daan. Pero dahil sa pagkakaisa natin, parang hindi naramdaman South Cotabato ay nagkakaproblema. Unlike other provinces, talagang yan ay bunga ng pagkakaisa meron tayo. Kaya patuloy akong nananawagan para sa tuloy-tuloy na progress at development, para sa tuloy-tuloy na ang imposible ay posible sa South Cotabato, ipapakita natin yung pagkakaisa. Let's unite South Cotabateños. Alright, maraming salamat sa ating Governor, Reynaldo S. Tamayo Jr. At dyan na po nagtatapos ang ating press conference. So ulitin, isang napakagandang umaga sa ating lahat.